Saan nag-drive ba? Kung sir, gatod to dyan na sir, dua ka lalaki. Go! Ay. Just day. 150 chapters of build-up and 80 chapters of his arc, Kazuya got rejected. Chizuru tells him that even though she might like him and that she doesn't regret kissing him, considering her lifestyle and work, they're not suited together. And then she bows in apology. Dude, this isn't even a rom-com anymore, it's just a comedy. It's actually a tragedy. I'm going crazy, right? That has to be it. I've been reading this for 5 years since I was 13 just for the main character to get rejected. Dude, I'm tweaking. I'm actually tweaking. I can't do this. This is the third worst thing to happen to Japan. Okay, that's a little far. But in my last week's Rent-A-Girlfriend video, I was like, the best chapter of Rent-A-Girlfriend just dropped. I can't believe they followed it up with one of the worst things I've ever read. Follow me or something. Pwedeng mabuhay lang on savings, and after surviving on savings for the past 9 months kasi 6 na buwan po akong nag-exile bago pumunta ng Netherlands, and it's now my 3rd month, syempre, paubos na rin yan at kinakailangan back to work. No? So actually, noong isang araw po, I reported already to the office in Amsterdam. For the first time, I was in a suit, and this afternoon, I'm having my first legal meeting with a client that they want me to service as well, tonight. So I'm heading for Amsterdam tonight. No? So, yun, ang problema ko isang leather shoes lang ang dala-dala ko at syempre isang suit lang ang dala-dala ko, so kinakailangan mamili na naman ng sapatos at mga pangdamit na opisina. No? Pero wala pong katotohanan na na-deny po ang asylum ko. Alam niyo po, itong asylum neto, it's treated in a very confidential manner. So dalawa lang po makakaalam ng result sa bansa kung saan ikaw ay umalis dahil na ikaw ay binigipit dahil sa iyong paniniwala at paninindigan. Now, tiwala naman po ako sa kakayahan ng mga gun authorities na timbangin kung ako talaga ay merong hinaharap ng pamigipit. Pero ano po ang realidad sa akin? No? Ako po talaga ay nanindiyan na napagsalita ni Tatay Digong. Maski tapos na po ang termino ni Tatay Digong, parang de facto spokesperson pa rin ako ni Tatay Digong. At siyempre, nung naghiwalay po ang Marcos at ang Duterte, nung Enero, formal na naghiwalay ng Enero, nung rinunsad ang akbang ng maisog, alam naman po natin na talagang kasama si Tatay Digong na hiwagay ba yung katotohanan sa kanyang alerjihan. Ikukwento ko na. Actually, dapat matagal ko na itong kwento Kaso lang, binibigyan ko pa siya ng chance. Kasi, sabi ko nga, nung time na yun, na binibigyan ko siya ng chance, hindi pa kasi nangyari yung birthday ni Inday Sara na may XX na pinigilan kami magbangag-bangag, pinigilan kami magsalta laban sa mga bangag, sa mga Marcos, at hindi pa nangyari yung merong 30,000 euros. Para maintindihan nyo yung senaryo, punta lang kayo dun sa punta lang kayo doon sa na ito. Kasi hindi na tayo pwedeng tumalong sa informasyon. Ito kwento natin yung dulo, wala yung puno, di ba? Okay, so nakita ko yun, tapos pumupunta nga kami doon every night after the Duterte Street event, pumupunta kami doon sa apartment na yun. So nandun si Alcotera na sinisira niya si Ma'am Hanelet Abansenya sa kanyang mga iro. Naku, yari tayo. Ikaw, Alcotera, okay, ang kapal ng mukha mo, tinanong ko pa si Alcotera, may asawa ka ba? Yes, ma'am. May anak ka ba? Yes, ma'am. Ilan ang anak mo? Ang naalala ko, 2. Bata pa yung mga anak. I don't know, 2 or 3. Basta ang na-recall ko lang, 2 yata. I'm not sure. Sabi ko, sino nag-aalaga sa kanila? O yung asawa daw niya. Bakit ako tatanong bilang isa? Bago pa pumunta
pumunta, even before pa tayo nag-usap, alam ko na yung tarakas mo. Ayaw ko lang naman, hindi naman ako ganun tawag. Ikaw, ano ka chuba-chemis ka. Hindi ako ganun, kahit naman ka siguro kayo. Nakikisama ka, civil ka lang as a person. Ang ginagawa ko na mga kababayan, mga Duterte, pamilyang Duterte, at alam ko, alam naman nila ito. Hello? Okay? Hello? Pinupull out niya, mga kababayan, ni Alpotera ang kanyang laptop. Pinakita niya sa dalawa kong kasama from LA. Yung mga private photos na sa Malacanang, na ito, ganito ako ma'am, alpot-alpot. Ako, civil lang ako. Oh wow, ang ganda naman. Oh, that's so nice. Oh nice. Ganun lang lagi yung sagot mo. Okay? Kasi kailangan natin malaman kung sino nga ang double agent. Bakit kailangan sirain kung ito ay totoo para ka sa pamilyang Duterte? Bakit sirain mo ang pamilya niya? Bakit sirain mo si Hanilet? Naku, ibang usapan na yan ha, ibang usapan. Matindi ho yan, matindi. Hindi natin gusto. Sinisira mo sa mga iro mo. Okay? Ihinarap ka nga sa dahig doon, di ba? Kumaripas ka ng takbo. Dahil kung mahal mo ang Pangulong Duterte, ang pamilyang Duterte, na yan ang pinapalabas mo na ikaw ay pinagkakatiwalaan ng Pangulong Duterte, bakit kailangan mong sirain ang isa sa pamilya nila? Yan ang tanong number 1. Then, mga kababayan, kasi ako sabi ko, wala akong pakialam sa mga, actually, sa mga personal, mga eksena nila, kung ano may nagana. Wala akong pakialam doon. Kasi ang nilaban ko, yung target ko, yung mga bangag. Mapalaya ang Pangulong Duterte, dalang bangag, Marcos, si Lisa Canas, yung sila Remulla, yung mga hinayupak na yun, ang reason kung bakit, tayo lahat ay gumastos, na mga pumunta doon sa dahig. Yan ang totoong kwento. Umaasa ka na makapasok ka, hindi ka naman niya kamag-anak, bakit ka pupunta? Bakit mo sisirain ang maayos at harmonious relationship ni Inday Sara, ni Ma'am Hanilet, ni Pulong, okay? Ni Hanilet, ni Pulong, ni Kitty, yung magkakapatid na yan. Dahil sinabi na nga ni Inday Sara na simula nung nangyari kay Pangulong Duterte, nagpasalamat pa nga siya kay Marcos Bangag dahil kung meron ng magandang naidulot ang pangyayari sa pagkidnap kay Pangulong Duterte ay yung nagkaroon ang mga magpamilya, magkapatid ng tsansa na makapag-usap-usap sila. Destiny na makakapagsabi. Wala akong kontrol yan. Hindi natin alam yan. Hindi natin matanggal. Yung samahan nila ng pamilya nila dahil kanyang anak. Pero one thing, for sure, na nakikita natin ay nakikita nyo, kasama na si Milet, si Makiki, di ba nagbubukod-bukod sila? Hindi ba dapat maging masaya tayo? Dahil they are not perfect family, there's no perfect family at all. Mga